Sama-sama nating pagnilayan ang mga daan ng krus, ang paghihirap, kamatayan, at muling ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yaya, nakasuklaman ang mga kasalanan tulad ng iyong ginawa at guguli ng aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon, kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa nagahari magpakailanman. Amen. Ang kahilingan, intensyon, mga panalangin sa ating mga frontliners, sa mga taong nangangailangan ng kapayapaan, kagalingan ng lahat ng mga may sakit at pag-asa sa buong mundo at sa ating lahat. Ang unang stasyon ng alagad sa huling hapunan. Sila ating Panginoon, ngunit hapunan niya. O Kristo, Sinasamba ka namin, Jesus, at pinupuri, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, niligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag sa unang aklat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang sa akin. Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi tayo magkatipon-tipon ngayon bilang isang pamayanan natin upang pag-isihin ang ating mga puso sa ngalan ng Panginoon. Sa panahon ito ng quarantine, ramdam natin ang halagahan ng pagiging simbahan. Ramdam natin ang halaga ng pagiging isang pamayanan. Panginoon, kahit kami malayo sa isa't isa, paglilingkod sa mga nangangailangan, ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga para na patawad Ang ikalawang istasyon
ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Pagpapahayag mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Gaya ng kanyang kinagawian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo kasama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila, mga isang tukol ng bato ang layo. At dooy lumuhod at nanalangin siya. Sabi niya, "Ama, kung maaari po ay ilagay mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Dala ng matinding hinagkis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Kayo na lamang ang hinagpis ni Jesus na nagdulot ng pagpatak ng kanyang pawis sa lupa na tila bagang mga patak ng dugo. Marami ang naghinagpis ngayon. Marami ang naghihirap dahil sa kawalan ng kasiguruhan ng kanilang buhay. Marami ang nawala ng trabaho. Marami ang nawala ng kita. Maraming walang matitirhan, ang nagugutom at natatakot. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pagmamahal at pauwiin ang aming takot. Huwag mo nawang mapabayaan ang mga tumadaan sa karagtagang hirap at mas mabigat na pagdurusa dahil sa krisis na ito. Amen. Ay dinala kay Pilato, O Kristo, awa ka at makasalanan. Si Jesus dinala kay Pilato. Ang ikatlong estasyon, si Jesus ay natulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, "Ikaw nga ba ang anak ni Kristo, ang anak na mapagpalang Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo siyang dumarating na nasa alapaap ng kalangitan." Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan pa ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano ang inyong desisyon?" Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Wala sa katuwiran ng hatol na kamatayan kay Jesus. Hindi makatarungan ang hatol. Subalit buhay natin ang naging bunga ng kanyang kamatayan. Marami na ang namatay dahil sa salot na ito. Hindi lang mga pasyente, kasama na din ang mga doktor at iba pang
nangangalaga sa may sakit. Lubhang malungkot ang ganitong pagkamatay. Itinataas natin silang lahat sa awa ng Diyos. Idinadalangin natin ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ipinagdarasal din natin ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkamitin ng may kapal. Ang ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. pagpapahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus." Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Buo at ganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa Ama. Buong puso niyang tinanggap ang bigat ng pagdurusa. Marami ang nag-aalay ng kanilang sarili para maging maayos at epektibo ang quarantine na ito. Nariyan ang mga pulis, ang mga sundalo, ang mga kawani ng barangay, mga nagtatrabaho sa security, sa kalinisan at sa sektor ng pagkain. Hindi biro ang hirap na kailangan nilang pinagdaanan, bisa gawa lamang ang hinihingi ng kanilang tungkulin. Panginoon, paspasan mo ang lahat ng patuloy na tumutupad sa kanilang tungkulin sa gitna ng panganib. Ilayo mo sila sa lahat ng kapahamakan at sa anumang karamdaman. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, tinanggap niya krus na mabigat. O Kristo, maawa ka sa aming makasalanan. Tinanggap ni Jesus ang krus. Ang ikalimang istasyon, pinasan ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tinanggap ni Jesus ang krus, mahirap man at mabigat. Pinasan ni Jesus ang krus ng may pananalig at pagmamahal. Nabigla tayong lahat sa pagdating ng quarantine na ito. Abala tayong lahat sa ating mga sari-sariling buhay. Bigla na lamang huminto ang lahat.
Ito ang ating krus. Ang pananatili natin sa ating tahanan ay tanda ng pananalig na makayanang supuin ang salot na ito. Papasanin natin ang krus na ito, tanda ng ating pagmamalasakit sa kapwa. Papasanin natin ang krus na ito dahil nauunawaan natin ang halaga ng buhay. Panginoon, hindi madaling baguhin ang mga bagay na nakasanayan sa araw-araw. Subalit batid namin na ang pagpasa ng krus ay nangangahulugan ng sakripisyo. Tulungan mong matupad namin ang pagbabagong ito sa diwa ng pagmamalasakit at pagmamahal. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, Siya ay nasubasub sa lupa. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Siya ay nasubasub sa lupa. Ang ika-6 na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa pagod, nadapa si Jesus, subalit kailangan maging malakas. Kailangan tumayo at ituloy ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi madali makipaglaban sa kaaway na hindi nakikita. Hindi natin alam kung ano ang gagawin, kung saan magsisimula, kung paano iiwas sa pagkadapa. Pero kailangan pumangon, kailangan lakasan ang loob, kailangan ituloy ang laban hanggang mapagtagumpayan ang krisis na ito. Kailangan natin ang mga pinunong magbibigay sa atin ng lakas. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang aming mga pinuno sa pamahalaan at sa simbahan. Pagkalooban mo sila ng karunungan upang laging maaninag ang tamang landas. Pagkalooban mo din sila ng tibay ng loob upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, tinulungan ni Simon ng Sirene. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Tinulungan ni Simon ng Sirene. Ang ika-7 istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasa ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus.
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nangangailangan ng tulong si Jesus. Salamat kay Simon na taga Cirene, na ipagpatuloy ni Jesus ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi natin mapagtatagumpayan ang krisis na ito kung wala ang tulong ng mga naglilingkod sa larangan ng medisina, mga doktor, mga nurse, at lahat na nagtatrabaho sa ospital. Sila ang ating mga bayani ngayon. Marami na sa kanila ang napapagod na, nagkakasakit na, at yung iba namatay. Ang pagtupad ng kanilang tungkulin ay pag-aalay ng kanilang buhay. Hindi matatawaran ng kanilang paglilingkod. Panginoon, idinadalamin namin ang lahat ng mga nagtatrabaho sa larangan ng medisina. Pagkalooban mo sila ng lakas at inspirasyon upang hindi sila panghinaan ng loob. Ilayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, kinausap babaeng nananangis. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Kinausap babaeng nananangis. Ang ikawalong istasyon, nakasalubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong cross, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag mula sa Ebanghelyo mula kay San Lucas. Sinusundan ni Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunan hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, itago ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumapit kay Jesus ang ilang kababaihan ng Jerusalem upang magdulot sa kanya ng kalakasan ng loob. Sa totoo, si Jesus ang nagdulot ng lakas ng loob sa mga kababaihang ito. Pangbuong daigdig ang nararanasan nating krisis ngayon. Apektado ang lahat. Kaya naman ang lunas sa pagsubok na ito ay nangangailangan din ng pandaigdigang tugon. Inaasahan ang pakikiisa ng lahat. Inaasahan ang pag-ambag ng bawat isa. Kung paano nagbigay ng lakas ng loob si Jesus, gayon din inaasahan ng lahat na magbigay ng lakas ng loob sa kanyang kapwa. Panginoon, pinaghaharian kami ng takot at pag-alala. Palakasin mo ang aming loob sa katotohanan, hindi ka malayo sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya upang mabuo kami bilang isang pandaigdigang pamayanan na sama-samang kikilos tungo sa pagsugpo sa krisis na ito. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, ipinakrus. O Kristo, awa, maawa
sa aming makasalanan, ipinako sa krus. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa isang bundok na tinawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Binago ni Jesus ang krus mula sa pagiging tanda ng parusa at kahihiyan tungo sa pagiging tanda ng pag-asa at buhay sa pamamagitan ng wagas na pag-aalay ng kanyang sarili sa ngalan ng pagmamahal. Hindi biro ang panganib na ating kinakaharap ngayon. Hindi pa natin lubos na nauunawaan kung saan tayo dadalhin ng krisis na ito. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan. Subalit hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Tanglawan mo ang aming isip upang lagi naming makita ang iyong paggabay. Palakasin mo ang aming loob upang lagi naming piliing magtiwala sa iyo. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya. Ang ikasampung istasyon, pinatawad ni Jesus ang magnanakaw, Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. sapagkat sa pamamagitan ng iyong cross, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagpapatawad pa rin ang nasa puso ni Jesus kahit nakapako na sa krus. Pinili ng magnanakaw ang manalig kay Jesus. Binago naman ni Jesus ang buhay at kinabukasan na nagbalik loob na magnanakaw. Dahil sa quarantine, napakaraming oras ang bigay sa atin, mga oras at panahon upang maunawaan kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay panahon ng pagpili, babalik sa dating nakagawian o papanibaguhin sa pagsunod sa Panginoon. Ito ay pagkakataon upang hayaan nating baguhin tayo tungo sa kabutihan. Panginoon, hayaan mong panibaguhin kami ng iyong awa. Tulungan mo kaming bigyang halaga ang mga bagay, ang mga tunay na kayamanan sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas upang lagi naming piling sumunod sa iyo. Amen. Amen.
aming makasalanan. Maria, mahal naming ina, si Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Binigma. Ang ika-11 istasyon, si Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Nananatiling nakatayo sa paanan ng krus si Maria, kasama niya si Juan. Hindi nila iniwan si Jesus. Maraming bagay sa krisis na ito ang hindi natin nauunawaan ng lubos. Maraming bagay ang hindi natin naiintindihan. Subalit hindi tayo pinanghihinaan ng pananampalataya. Hindi natin nahayaang panghinaan tayo ng loob. Mananatili tayo kay Jesus. Hindi tayo lalayo sa Kanya. Panginoon, marami kaming hindi nauunawaan. Subalit lubos ang tiwala namin sa iyo. Nananalig kaming kapiling ka namin at hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo ang aming pagtitiwala upang lagi kaming manatili sa iyo. Amen. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, namatay sa banal na krus. O Kristo, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus namatay sa krus, si Jesus na ating Panginoon. Ang kalabit-dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon. Nagdilim sa buong lupain. Nawala na liwanag ang araw at ang tabi ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang kamatayan ni Jesus ay nagdulot sa atin ng buhay. Kagalingan natin ang bunga ng kanyang pagkamatay sa krus. Napakarami nang nagkasakit dahil sa virus na ito. Libo-libo ang may karamdaman sa buong mundo. Hilingin natin sa Diyos ang kanilang paggaling. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Dalangin namin ang paggaling ng lahat ng dinapuan ng COVID-19. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanan hindi sila nag-iisa dahil kasama kanila.
ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at pag-asa. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya ngayon ay inilibing. O Kristo, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay inilibing. Ang ika-13 istasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong krus, iniligtas mo ang sanlibutan. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, ang isang mayamang taga-Arimatea, na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na inuka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Ibinaba mula sa krus ang walang buhay na katawan ni Jesus. Inilagak ito sa bisig ni Maria. Inilagak naman ito ni Maria sa libingan. Hindi madali ang mawala ng mahal sa buhay, lalo na ang mawala ng mahal sa buhay sa panahong ito. Hindi natin lubos maisip ang hirap ng hindi mabantayan o makausap o mahagka ng iyong mahal sa buhay sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi natin kayang ipaliwanag ang kirot ng mamatayan sa ganitong klaseng pagkakataon. Panginoon, idinadalangin po namin ang mga pamilya at kaibigan ng mga nagkasakit dahil sa virus, lalong-lalo na iyong mga kamag-anak at mga kaibigan ng mga pumanaw na. Palakasin mo ang kanilang loob sa katotohanan ng ikaw ay kapiling nila at ipagkaloob sa kanila ang kapanatagan ng kalooban. Amen. Si Jesus na ating Panginoon, siya'y nabuhay na magpuling. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus na ating Panginoon. Ang ika-14 na istasyon, si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong cross, iniligtas mo ang sanlibutan. Pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ikinulong ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya."
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi katapusan ang libingan. Hindi katapusan ang kamatayan. Si Jesus ay muling nabuhay. Marahil marami ang nakakaramdam na tila bagang pinabalot tayo ngayon ng dilim at tila walang liwanag na naaaninag sa kinabukasan. Ang totoo, may bagong liwanag na naghihintay. May bagong buhay sa hinaharap. May pag-asa sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi man natin lubusang maunawaan kung paano o kung kailan, subalit matibay ang ating pananalig na may bagong buhay na inihanda para sa atin. Malalampasan ng buong mundo ang krisis na ito. Panginoon, puspusin mo ng pag-asa ang aming mga puso. Akayin mo kami sa tagumpay ng muling pagkabuhay. Gawin mo kaming matatag upang manatiling tapat sa iyo hanggang sa wakas. Amen. Pagkatapos po ng ating daan ng krus, tayo po ay tutungo sa ating simbahan upang sa pagtatapos, tayo ay magpapasalamat sa pamamagitan ng banal na misa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules Santo. Ang araw na kung saan nakipagkuntsabahan si Judas upang ibenta, upang ipagkanulo ang kanyang kaibigang si Jesus. Ngayong gabing ito, sa atin ang daan ng krus, tignan natin ang mga Judas sa ating mga puso. May mga pagkakataon na tayo nagiging Judas kapag hindi natin tinutupad ang turo ng ating Panginoong Yesus. Nagiging Judas tayo kung tayo patuloy nagiging bingi sa pangangailangan ng ating kapwa. Nagiging Judas tayo kung hindi tayo namunga bilang mga Kristiyano. Natin Kristiyano natin. Sa pagkakataong ito, is kung ipanalangin natin muli ako nangangailangan ng paggabay ng Panginoon. Ang mga tao ngayon nabibigatan. Ang mga tao ngayon naguguluhan. Ang mga taong nawawala na ng pag-asa. Ang mga tao na nangangailangan ng sanggalan at ang mga na nangangailangan ng tulong. Itaas din natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mahal na Santo Papa, ang ating mga obispo, ang ating mga pari, at ang mga lahat na naglilingkod sa lahat ng simbahan. Pangwakas na panalangin tayong lahat, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa iyong kabutihan, muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa Kanya sa buhay na walang hanggan sa langit, kung saan nabubuhay siya at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli, hindi sa kamatayan nagtapos ang daan ng krus, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Mabait ang Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Matatapos din ang lahat nang tayo ay may malakas na pananampalataya. Sumaatin at manatili ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating daan ng krus, sama-sama tayong tutungo sa simbahan para sa pagdiriwang ng banal na misa.
Ngayon po ay Miyerkules Santo. Magandang gabi pong muli. Ngayon po ay Miyerkules Santo. Isama natin sa ating banal na pagdiriwang ang pasasalamat sa mga biyaya ng mga sumusunod na pamilya. Ventus de Leon Bio, Bermudez, Blanca Flor Tamayo, Hapal Ulep, Jeronimo, Obiniana and Manansala, Ronsairo, Patriarca and Santillan, Rubico, Dicena and Inagan, Bergano, Sarmiento and Gamboa, Reparado and Adrias, Frago and De Jesus, Asuncion, Rojas, Corte Manuel Iraula, Garcia, Ligon, Ranyaga, Bongalosa, Alindogan and Kalimutan, Lumawi, Comachi, Huerta, Penaranda, Tamayo, Miranda, Calen, Hernando, Soliva, Season, Alamares, Tan, Cachillar. Gayon din sina Kate Gabriel Garcia, Maggie Corpus, Carol Salgado, SPD Employees and Families, Maria Cristina Grafil, Narda Polillo, Mercury Caloocan Bankers, Angie Aison, Isaiah Christopher Marin, Christine Cumpio Guillermo, Karen and Lester Matias, Ray and Sol Valenzuela. Gayon din, para sa kahilingan ni Leo and Estela Reparado, Ato and Maybio, Paul and Levi Sarmiento, Alex and Bambi Nava, Luz and Nieves Rubico, Jojo and Dalia Dicena, Pablito and Natividad Forte, Ricky and Edith Berganos, Dr. Jem and Bert Evangelista, Jackie Ronsairo, Dr. Jana Peralta Olivera, Marco Polo Pascual, Maynard Cecil Jan Leon, Leonard and Ashara Macy Gomez, Castro Ramirez and Fernandez families, Ligaya and Takio Carion, Ross family, Dan family, Marvin and Marida Cumpio, Nova Matias, Karen Matias, Guevara and Lucena family, Ervin Kerbin and Maureen Lumawig, Ronel Castro, Annabel Capistrano, Carlito and Rolando Miranda, Alex and Lucille Alindogan, Lita Tan and family, Marie Bernadette Delema, Vicente Palma, Imelda Cangas, Mansayon and Almario families, Cangas family. Gayon din sa lahat ng may sakit para sa kanilang kagalingan, sila Pedro and Gabriel Corpus, E.J. Mariano, Adelaida Garcia, Lorraine Salve Caseria, Ramiro Marasigan, si Donnie Handok Gonzalez, Mirna Ronsairo, Bambi Nava, Jenaline Makalingkag, Algen Lagunsad, and Rose Padua. At para sa lahat ng mga yumauna, kasama sina Ivan Christopher Hansel, John Leonard, Joey Evelyn Juan Ingrid Sofia, Virginia Sani Jesus, Rosa Bienvenido Ismael Teresita Narcisa, Sheldon Apollo Salvador Ben, Lawrence William Corazon Melvi Herminado, Adelina Felisa Teresita Fatima Filberto Pio Sr., Tidia Oliva Regina Eldefonso Sr., Gregoria Ana Madriaga, Florencia Pedro Nicasio Felicidad Juanito Brigido, Briggs Delpa Nani Remedios Teodoro Loreto, Maximo Virginia Mariatala Ray Aida Ronaldo Roberto Sr., Rosalinda Francisco Victor Leonora Cecilia Dominador Teodoro, Natividad Joaquin Jewel Virtuso Eduardo Gregorio Angeles, Dino Henelia Guadalupe, Santiago Juana Conrado Valentina Narciso Trinidad, Bibi Angelita Orlando Eladio Juanito, Eduardo Marta Ruben Edwin Victoria, Constantion Corazon Lilia Angel Casiana Juan, Avelino Crescenciano Remedios Herman Cristina Abelardo, Crescencia Felix Felipa Maximo Jose Ninfa Lita Jose Bensita Silvestre at Eustaquia. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayong gabi ay si Father Amer Zaragoza. Turuan mo magdala
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming makampanan ang pagsasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal, upang kami pagindapating magkamit ng ipinungan nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga, sabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binibigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahasbang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang Kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Panginoon, ako'y iyong tingin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, ako'y iyong tingin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Panginoon, ako'y iyong tingin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Panginoon, ako'y iyong tingin sa panahong iyong ibigin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadora. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong yun." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isa sa mga nakakalungkot na pwedeng mangyari sa tao na magbibigay sa kanya ng isang karanasan na hindi niya makakalimutan at magbibigay pa ng sakit o kaya ng sugat sa kanyang loob ay ang pagtraidor, pagkakanulo sa kanya. Lalo na kung ang taong yan ay malapit sa kanyang puso o isang kaibigan, kapamilya o kamag-anak man. Mahirap sirain ang tiwala at mahirap palang ibalik ang tiwala sa taong yan kapag sinira na niya. Mga kapatid, maraming beses sa ating karanasan, kapag nasira na ang tiwala ng ibang tao, yung taong nadulutan ng sama ng loob sapagkat siya ipinagkanulo, tinraidor, tuloy ang taong yon nahihirapan na rin magtiwala sa ibang tao. O kung sakali man masyadong maselan na ang kanyang pakikitungo sa pakikipag-ugnay sa bawat isa. Halimbawa sa isang babae na nagkaroon ng kasintahan, na sinira ng kanyang kasintahan lalaki ang kanyang tiwala. Tuloy ang babae nagkaroon ng sugat sa kanyang loob. Mahirap na rin siya magtiwala sa ibang lalaking nanliligaw. Sasabihin niya, "Nako, pare-pareho lang ang mga lalaki." Hindi rin natin masisi ang taong yan kung gano'n din ang kanyang karanasan sapagkat nagdulot ng malalim na sugat sapagkat siya ipinagkanulo ng kanyang boyfriend o tinraidor ng kanyang boyfriend sa kabila ng lahat na mahal niya ang kanyang boyfriend.
Mga kapatid, sa Ebanghelyo sa ngayon at sa pagpapatuloy natin sa pagdiriwang ng Semana Santa, narinig natin sa Ebanghelyo kung papaano si Jesus ipinagkanulo ni Judas Iscariote. Malungkot ang pangyayari. Imagine, si Judas Iscariote ay isa sa mga pinili ni Jesus na maging alagad niya. Pinili ni Jesus bilang isang matalik na kaibigan. Very close siya kay Jesus. Kasama ni Jesus araw at gabi. Imagine. Pero lahat ng tiwala, lahat ng pagmamahal, lahat ng pagtuturo ng Panginoon sa kanya ay sinira lamang. Bakit kaya? Ang tanong, masigit pa bang mahalaga kay Judas Iscariote yung 30 pilak kaysa kay Jesus na maghatid ng buhay na walang hanggan? Mga kapatid, sa buhay natin, malamang hindi naman deliberate ang ating pagtraitor o pagkakanulo kay Jesus, subalit sa bawat gawa ng kasalanan, sa bawat gawa ng mali, yan ay isang uri din ng pagkakanulo natin sa pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Inaabuso natin ang Panginoon. Hindi rin natin pwedeng i-take for granted lamang ang ating sitwasyon sa ngayon. Ngayon tayo nakakaranas ng matinding krisis. Alam natin, buong mundo, tayong lahat apektado. Ito ang ating nararanasan sa ngayon. Kaya ang ating karanasan sa krisis nito ay halos pare-pareho din. Pare-parehas ng ating pangangailangan. Ganun pa man, dumudulog tayo sa ating Panginoon. Ang tulong ng Diyos kailangan natin. At dahil dyan, tingnan natin, papaano pa tayo naging Judas sa ating Panginoon? Papaano ba natin nasira ang tiwala ng Diyos sa atin? Alam naman natin na tayo ay mayroong moral responsibility sa kapwa-tao. Kung ako'y pinagkalooban ng Diyos ng isang tungkulin o posisyon na pangasiwaan ang pag-alay kapwa, pagtulong sa kapwa, yan ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ko. Subalit kung aking aabusuhin ang privilege na yan, ang posisyon na yan, ang pagkakataon na yan para sa sariling interes, para bang sinabi ko, mas pinili ko ang halaga ng pilak kaysa sa katarungan na inihandog ng ating Panginoon. Masisikmura ko ba ang sitwasyon na marami na ang naggugutom? Yung mga isang kahig, isang tuka. Matatanggap ko ba ang pangyayari na bibigyan ko lang sa ng ilang pirasong sardinas, ilang kilong bigas? Kung mayroon naman akong masigit pa sa pangangailangan ko. So ang mga sitwasyon na yan, mga kapatid, ay isang uri ng pagkakanulo sa Diyos. Sapagkat gusto ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng kanyang pag-ibig. Pag-ibig na makalangit. Pag-ibig na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na kung saan doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng buhay ng tao. Kaya mga kapatid, ang tanong, hindi lamang sa aking sariling karangalan, sa aking titulo, sa aking imahe o sa aking pangalan na aking pangangalagaan ang bagay na ito. Otherwise, it will end up to what we call self-preservation. Higit sa lahat ang Panginoon. Kaya sa ngayong Miyerkules Santo, ang tanong na dapat natin baybayin, mga anong bagay, mga sitwasyon o mga desisyon na kung saan tayo ay nagpakanulo sa ating Panginoon. Ipinagkanulo natin siya sapagkat hindi tayo naging tapat sa kanyang dakilang mga turo. Hindi tayo naging tapat sa ating Panginoon. Para bang sinabi ng Panginoon sa sitwasyon natin ngayon, anuman ang gawin niyo sa aking kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan yan, ginawa ninyo yan sa akin. So mga kapatid, dito sa Miyerkules Santo ay isang hamon sa atin upang matugunan natin yung ating moral responsibility sa bawat isa, pagpapahayag na binibigyan natin ng emphasis ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagpapatawad. Sapagkat sa kabila ng ating mga nagawang pagkakasala,
ang Panginoon. Nandun pa rin ang kanyang pagpapatawad sapagkat mahal na tayo. Father, mahal pa ni Jesus si Judas Iscariote nagpakanulo sa kanya? Opo, lahat tayo ay espesyal sa Panginoon. Hangad ng Diyos na tayo ay magbagong buhay. Hangad ng Diyos na tayo ay lumakad sa daan ng kabanalan, daan ng katotohanan, daan ng katarungan. Nandoon ang buhay na walang hanggan, ang kahulugan na mas mahalaga higit sa lahat, ang Panginoon. Amen. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway tamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisan, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan, sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Napapanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalangtan ng kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simpang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagupili naman nakagaling na utos at turo ng Panginoon, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Of Spiritual Communion Prayer. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngayon po ang Oratio Imperata. Para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas, sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalay kayo ng buong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, pumaito sa kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo? Kaming makasalanan. Saan kami susunod? Dahas laging kapisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Okay, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Wala pa sa akin. Okay, so maraming salamat po kay Father Amir na nag-celebrate po ng ating banal na misa ngayon pong Miyerkules Santo. Kanginang umaga po ako ay kasama po sa nagsimba. Kasama po ang mahal na obispo sa ating Christmas. Kanina pong umaga yon ng 9 in the morning. Kaya ang nag-celebrate po ng ating misa ngayon, pagkatapos po ng ating Stations of the Cross, ay si Father Amir. Bukas po ang ating misa, bukas ay Huwebes Santo. Naku, napakahalaga po, natandaan po ninyo sa inyong schedule. Bukas po ang schedule natin ay alas 6 ng gabi, pero before, meron tayong rosary muna ng 5:30 to 6. Tapos 6 p.m. po, yung ating pong misa ng pagtatakip silim. Ito po yung misa na ginugunita po natin ang pagkakatatag po ng banal na Eucharistia. Tapos po meron po paghuhugas ng paa na mangyayari bukas. At pagkatapos po ng misa, ay meron din po tayong vigil. Meron tayong reposition of the Blessed Sacrament. Bukas po iyon. Monday, Thursday, tomorrow. Okay, bilis po ng panahon, ano? Imagine, Monday, Thursday na po bukas. And then sa Good Friday, alas 7 po ng umaga, huwag niyo pong kakalimutan, iikot po ang image ng Nazareno at ang ating mahal na ina sa Biyernes Santo po ng alas 7 ng umaga sa lahat po ng pamayanang sakop ng ating parokya. Motorcade po ito. Pagkatapos alas 12 po ng tanghali, ang ating pong 7 huling wika, at pagkatapos po ng 7 huling wika ay meron po tayong yung pong alas 3 ng hapon ang
3 o'clock prayer at ito pong pagdasal po ng Chaplet of the Divine Mercy. At pagkatapos po nun yung 3:30, ito na po yung ating Good Friday Liturgy. Meron po tayong meron po tayong Liturgy of the Word, Veneration of the Cross, at meron tayong Spiritual Communion. And then, pagkatapos po nun, ay merong vigil sa Santo Entierro, at pagkatapos ng vigil ay ang rite ng paglilibing, dito ng paglilibing. Yan po ay ang Biyernes Santo. At bago ko po makalimutan, sa Biyernes Santo po, ihahanda po ninyo ang krus sa inyong tahanan. Ulitin ko po, maghahanda po kayo ng krus sa inyong mga bahay sa Biyernes Santo. Sapagkat sa Biyernes Santo po ay merong veneration of the cross. Pag nag-venerate po tayo ng cross, yun po ang inyong gagamitin. Magbabaw po kayo in front of the cross. Okay? Yan po sa Biyernes Santo. At Saturday, yung ating Easter Vigil, magsisimula po tayo ng alas 6 ng gabi ang Easter Vigil. Mag-prepare po kayo ng tubig. No, yung tubig po, i-bless po natin yung water on Saturday. At pagkatapos po, yun ang gagamitin po ninyo para po mag-renew kayo ng inyong baptismal promises sa inyong mga tahanan. Okay? At pagkatapos po nun, ang pinaka-ending po natin ay yung simple rite po ng salubong. Maghanda rin po kayo, aside from the water, yung image po ng ating mahal na ina. Ulitin ko po, maghanda po kayo ng image ng ating mahal na ina, kasi po, yung salubong natin, gagawin nating online. Itatapat po namin sa inyo ang image ng ating resurrected Jesus, at itatapat din po naman ninyo sa inyong tahanan ang image ng ating mahal na ina. Yan po ay ang Easter Vigil, Saturday po ito. At sa linggo po, 6:30 in the morning, ang ating misa ng muling pagkabuhay. Okay? At pagkatapos po noon, iikot po ulit ang resurrected Jesus at ang mahal na ina, no, on Sunday. Kaya po napakahalaga, natandaan po ninyo yung schedule natin. At bukas, ang magandang mangyayari po bukas, meron po tayong ulit na general absolution. Uulitin ko po, bukas po, sabihin nyo sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan, merong magaganap ulit na general absolution bukas po sa ating misa ng 6 p.m. At sa Friday din po, uulitin po natin, meron ulit general absolution para po talaga matatanggap po talaga natin. Hindi po ba napakaganda? Kung ilang beses pong ibibigay sa atin, tanggapin natin ang tanggapin ng biyaya ng Diyos. So sa Friday, sa Veneration of the Cross, meron po tayong again, pangatlong beses, yun pong general absolution ay ibibigay sa inyo. Shout out po kay Dr. Bernie, Ray, and Enzo Herrera. Yan, shout out po. And that anniversary po ngayon ni Major Emmanuel Malapitan na yan. So, eternal rest grant unto him. And then, ang good news po natin, ang ating likes po ngayong gabi, 598. Ang comments natin, imagine, 2,600 ang comments. Napakaganda po ang nag-comment sa atin, ha? 2,600 ang nag-comment. Talaga naman, marami talagang commentator, no? Ang misyonero, sana po, alam ninyo, yung mga nag-comments po, sana kayo din ay maging mga misyonero po tayo. Ang misyonero po natin ngayon ay 271. Yung mga mag-comments, pagkatapos yung mag-comment, maging misyonero po kayo. 271 po ang ating misyonero ngayon. God bless you. You'll be blessed by the Lord. Kaya ang people reach natin ay 13,546. Ulitin ko po, people reach natin ay 13,546. Okay, yan. Ang nagsimba po sa atin kanina ay 574 ang nagsimba. Wow, alam po ninyo? Yan, alam po ninyo, yung 574, puno na po ang ating simbahan, ha? Imagine everyday na pupuno ang ating simbahan. At ito rin ang isang magandang nangyayari po ngayon. Ang dami pong nagsisimba. Hindi lang every Sunday, kundi every
every day. Kaya po talaga sikapin po natin na tayo ay makapagsimba, not only every Sunday. If you have an opportunity to go to Mass every day, then do so. Go to Mass every day. Hayan. So, nananawagan po kami dahil po nag-extend po ang ating quarantine hanggang April 30. Magsa-second round po kami magsa-second round po tayo sa ating collection ng ating hashtag. No, hashtag OLF, Pamilyang Totoo, Awat Malasakit sa panahon ng COVID-13. Kaya po, on Easter, uulitin ko po, on Easter Sunday, ayan, sa tulong po nila Eric at sa tulong po nila Tristan, iikot po ulit kami sa lahat ng pamayanan para po makapag-collect ulit tayo ng atin pong hashtag OLF, Pamilyang Totoo, Awat Malasakit sa panahon ng COVID-19. So muli po, iikot po tayo ulit sa Easter Sunday. Ito po ang ating gift kay Lord. Patunayan po natin na si Jesus ay muling nabuhay sa pamamagitan po ng pagtulong po natin sa ating mga kapatid. Ngayon po ay meron tayong natulungan na 1,900 families. Uulitin ko po, 1,900 families na po ang nabigyan po sa pamamagitan natin ng tig-1,000 GC. Uulitin ko po, 1,900 ang ating natulungan na pamilya na binigyan po sa pamamagitan natin ng tig-1,000 gift certificate, gift check po. So ang katumbas po nun, 1.9 million. Ulitin ko po, 1.9 million po ang ating naitulong na sa 1,900 families na natulungan po sa pamamagitan po ng ating parokya. At patuloy po tayong kumakatok ngayon. Pwede pong cheque. Our Lady of Fatima Parish. Yan po Our Lady of Fatima Parish. Pwede pong check. Tatanggapin po namin yan. Pwede pong cash. Okay? So, inaaliyahan po namin kayo on Easter Sunday. Sa pag-ikot po natin, ay nandun na naman po yung ating box. Ihuhulog po ninyo ulit doon para po tayo'y makatulong hanggang sa katapusan ng COVID-19 ng quarantine po. Okay? Maraming salamat kay Alan Jan de Leon. Nakita ko po, watching sila from Australia. And Donna, thank you for helping us sa pagtulong po ninyo sa ating hashtag OLF, Pamilyang Totoo, Awat Malasakit dyan po sa Australia. Thank you, Alan Jan de Leon and Donna de Leon and family. Again, Christopher Obiniano Manansala, May Bio and 30 other people are watching. So si James Ramos at si Charlene and Jaira, so happy watching. And then Soledad Bermudez, Arlene Litong, Levita Sarmiento, Wilfred Ortega, Nida Herona, Epifanio Timago Sr., Meli and Joey Jeronimo, Rachel Gutierrez, Caballero Gary Binyap, Mirna Clemente is watching. So si Ate Mina Ron Sairo, ipanalangin din po natin siya. Siya po ay nasa ospital, pero I know that you will be well, no? You will be healed by the Lord. Dennis Santos, Tesarmento, Cesar Mercado, Yakan, 3 other people are watching with you. Babes Roses, Marivic, Hapal Ulit, Beng Himotra, and 4 other people are watching with you. Raquel Limona Restubog, G. Enriquez, Joning Patong Asuncion, Arvin Dumlao, Louie Lim, Raquel Limona Restubog, and Marilyn Bibat are watching. Okay, ano ba? Babasahin ko ba yan? Sige, ito muna ha. Yung pinaka-ending, dyan ko babasahin ha. Maura Cabang, Gina Decena, Maria Teresa Bacurio, ayan, sa Dublin. Jonathan Pangilinan Royales, Jonathan Edward Cruz, Gloria Marcos Aguilera, si Dijon Valeria Garcia is watching. Aleli Ferraren, Luz Viminda Rubico is watching. Soledad Bermudez, Ana Grafil and Joanna Joyce PY are watching. Dian Nina Nakar, Gianna Vasquez, Evelyn Dumantay, si Emily Ekraela, Nora Apelacio,
Eliza Villaruz, Celia Tan. Again, Dr. Bernie Herrera and Ray Herrera and Renzo, Meng Hemotra, Janine Macapagal, Cleotilde Hembrador, Oka Asuncion, Charlene Manalote and Julie Manalo are watching, Marasigan, Rodora, Nenen Kanoy, Sunya, thank you Sunya sa binigay mo sa mga natin, sa mga sokom natin. Elena Gaspar Felicio, Rosipen Elimar Moy, Caballero Gary, McLean Ador Garcia, G. Olanda Legaspi, Natividad Porte, Edith Berganos is watching, Rexy San Felipe Lacerna, Ina Agustin, Albrete Marie Osenar Raquion, si Epifanio Timago Senior, Lynette Joseph is watching, Ligaya Damo Asenya, si Ate Guy is watching, Nova Matias, Amada Lynette, yan. Okay, ang dami-dami po, Nenen Kanoy, Emma Tubuhamo, Elvira E. Chubeca, Imelda Sumera Corsino is watching, Lucy Malyari, Irene Aquino, Maybio, Tita Marasigan, Rene Alba is watching. So, thank you, si Kuya Rene po ay nasa Bicol daw po, pero yung wife niya nandito po. Thank you for helping us in our hashtag. Papapick up to lang kay Kuya Francis po. Thank you. And then Violi Lamayo, Leticia Cody Torres, John Michael Palmero, Angelo, and then Jonathan Pangilinan Royales, Teresa de Jesus, Ana Mayoralgo. Yan, babasa na ako dyan. Yung pinaka-ending kasi nasa una. Ed Concepcion, hello Ed Concepcion. Jonathan Pangilinan Royales, Grace Vidal. Okay, titingin na po ako doon. Okay, ito na po, pupunta tayo sa likuran. Si Chabim Sanchez, Jocelyn Henito de la Cruz. Hello po, Father Aris. Alberto Mario Senar. Thanks again, Father Aris. Christina Vier. Amen, Father. Mon Magbitang. Thanks po, Father Aris and Father Amer. Vida Peralta, mga kapatid ko po sa Lulumboy, nakinig din po ng misa. Mga taga Lulumboy, taga Marilao po kami ha. I am from Maykawayan and Marilao, Bulacan. Bulakenyo po ako. Amelia Santos, Lord, thank you for everything. Forgive us our sins. Okay? Joe Salva. Next, Jojo Salvador family is watching. Dole Desena, thank you Lord. Gail Banasir Parpan. Ito na po yung pinakahuli natin. Soledad Bermudez, thank you Father Aris and Socom Cleo Mendoza. Chabim Sanchez, watching from Camarin, Caloocan, si Chabim. And Rodora Marasigan, thank you po Father sa lahat. Okay, so muli po, gusto ko po kayong imbitahan. Bukas po ay Monday, Thursday. Monday, Thursday tomorrow, ang atin pong 5:30 p.m. ang ating rosary at 6 p.m. ang ating misa ng pagtatakip silim. Bukas po yun ng alas 6. Huwag niyo pong kakalimutan. Alam po ninyo, itong panahon po ng Kwaresma ng Biyernes Santo ay panahon po ng pag-aayuno. Yung pong ating pag-aayuno ay suklino na ipagtulong sa kapwa. Kaya po ipunin nyo na po, yun po, pwede na po kayong kumuha ng cheque po ninyo. Kung wala po kayong cash dyan, cheque po. Our Lady of Fatima Parish. Yun lang po, Our Lady of Fatima Parish. Yan po para sa ating hashtag OLF, Pamilyang Totoo, Awat Malasakit sa panahon ng COVID-19. At gusto ko rin magpasalamat dahil napakadami pong sumama sa ating Lenten Recollection kagabi. At sa katunayan, libo-libo na po ang na-reach ng ating Lenten Recollection. Sana po yung ating online Lenten Recollection, puntahan po ninyo yon, bigay nyo sa mga kamag-anak ko sa abroad, no, all over the world, para po bago matapos ang Holy Week, sila po ay nakapag-Lenten Recollection as a family, nakapag-Lenten Recollection sa bawat tahanan, nakapag-Lenten Recollection sa kanilang kwarto. At ang bunga po noon ay pagbabagong puso, pagbabagong buhay. Bukas at sa Biyernes, meron tayong
paggagawad ng general absolution. At sa Biyernes po, ang unang araw natin